pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. sana'y di magpalit kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on.
sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Oras, alas 8:20 ng gabi. Oras sa buong kapuluan at sa inyo po ang programang Dalaw Barangay. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At ito po inyong kabarangay, Rosel Lopez. At sa ating technical side, siyempre si Mr. J. Well, mga kaibigan, magandang gabi po. At sa ating mga kabarangay, good evening Philippines, good evening Luz Biminda. At ngayon po ay araw ng Sabado, ika-14 ng buwan ng Pebrero taong 2026. Aba, Valentine's Day, siyempre. Araw ng mga puso, araw ng mga nagmamahalan. Medyo, nasa na kaya sila ngayon? Mr. J, nasa na kaya sila ngayon? Sila ba'y nasa tahimik na lugar? Sila ba'y nasa mall, nagmo-malling? O mga nag-staycation? Siyempre, yung mga couple, yung ating mga mag-asawa dyan, yung mga magsing-irog, yung mga nagmamahal, siyempre, yung iba dyan, nag-relax, nag-alis ng stress, mga iba, nag-staycation, yung mga 22 hours na staycation no, sa isang hotel, no? O kaya naman, pavilion, etc. Bueno mga kaibigan, magandang gabi. Una ko nakita sa aking monitor si Kuya Bin Pasha ng Caloocan Bantayog Eagles Club. At syempre po magandang gabi sa ating mga kuya, ate, bunso, friends of Eagles ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. At syempre po partikular sa aming National President, Kuya Eagle Ronald de los Santos. At syempre sa aming region, sa aming Central Luzon Region 45, sa pangunguna po ng aming Governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili. Ayan, magandang gabi. At syempre doon sa ating mga kagathers ng One Gun Pilipinas, magandang gabi sa inyo. No? Unang-una sa aming National President doon, si Kuya Asher Maghinang. At syempre po ang utak naman ng One Gun Pilipinas, walang iba kundi si Admin Corixman. Ayan, magandang gabi. At alam ko, nag-fanshoot sila dyan sa may SPD yata. Sa Southern Police District, no? Ay, hindi ko alam kung saan doon. Ay, baka malamang yung arms ko, no? Hindi ko alam. Okay, so yung mga kaibigan, yung mga kabarangay, at syempre po, abay, kanina yung muulan-ulan, no? Ano, may bagyo ba? Abay, alamin natin sa DOST Pag-asa maya-maya. At para malaman natin kung meron bang bagyo, meron bang low pressure area o LPA sa ating AOR o ating area of responsibility, no? Alam nyo, minsan magugulantang na lang tayo, biglang bubuhos ang napakalakas na ulan, yung pala bagyo na, no? Nakara si Basyang, no? Pero mamaya alamin natin yan sa DOST Pag-asa. At siya nga pala po, yung mga katropa natin dyan, yung mga kabarangay natin na nangangailangan ng trabaho, meron pa tayong ipopost mamaya na nangangailangan po ng mga kukyata, kitchen helper, tsaka ano pa man, tatlong kailangan no? Ito po sa isang restaurant dyan po sa lungsod ng Marikina, no? Sa Kabsat Restaurant. Yung pong mga willing mag-apply, mamaya, ipopost ko po, mag-apply po kayo. Sabihin nyo lang po, galing po kayo, napakinggan nyo, narinig nyo po at napanood po sa Millennial Online TV, News and Updates. At yung mga kaibigan, magandang gabi siya, Kuya Bin Pasha, long time no hear, long time no see. Mukhang busy ka. Mukhang barangay captain ka na yata dyan sa lugar mo, Kuya Bin Pasha. Okay, sa mga kaibigan, at tawag na nating patagalin, alamin na natin kagad sa DOST Pag-asa po ang lagay ng ating panahon para malaman natin, ano ba, meron bang bagyo, meron bang low pressure area? Mamaya, di natin alam, no? So, alamin po natin ito po yung bulletin nila kanina pong alas 5 ng madaling araw hanggang sa susunod na 24 oras. Narito po.
Magandang umaga Pilipinas, Happy Hearts Day po. At narito naman ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng mga puso. Kasalukuyan ay tatlong weather system pa rin na nakakaapekto sa bansa. Nariyan pa rin naman ang shear line at nakakaapekto pa rin ito sa kasalukuyan sa silangang bahagi ng Central Southern Luzon, habang yung easterlies naman natin dito sa katimugang bahagi ng bansa. At nariyan pa rin naman ang amihan, prevailing pa rin ito doon sa agit sa Hilagang Luzon, o partikular ka po dito sa Northern Luzon. Sa kasalukuyan, wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility, and at least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan. So sa pagtayo ng ating panahon, mananatiling maulap ang papawurin at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa mainland Cagayan, sa Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, maging dito po sa Bulacan, Rizal, Quezon Province, Laguna at Camarines Norte. Yan ay epekto ng shear line. O ito po yung boundary, banggaan po yan ng northeasterlies at easterlies. Samantala, makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at mga puno-punong mahihinang pag-ulan naman ang Batanes, Bubuyan Islands, Apayao, maging dito po sa Ilocos Norte. Yan ay epekto naman ng northeast monsoon. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, generally fair weather naman ang mararanasang panahon, although hindi natin inaalis pa rin yung tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng ulan, mga panandalian or short-lived na mga pagbuhos ng ulan yan due to localized thunderstorms. At inaasahan natin sa araw na ito, bahagyang mas mainit ang inaasahan nating temperatura kumpara sa mga nakalipas na araw. Although sa mga uplands o mountainous areas, inaasahan pa rin natin ang malamig na temperature, especially dito sa Benguet or Cordillera Administrative Region at maging dito sa ilang bahagi po ng Calabarzon. So sa Metro Manila, ang inaasahan nating temperature is 23 to 31 degrees Celsius for today. Samantala sa Baguio, 15 to 24 degrees Celsius, 21 to 32 degrees Celsius sa Lawag, 22 to 28 sa Tugigaraw. Samantala sa Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius at sa Legazpi ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala, dahil pa rin sa easterlies, makakaranas din ng maulap na papawurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat-pagkulog ang Davao Oriental, Davao Occidental, maging ang mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yan ay bunsod pa rin ng easterlies. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at sa natitirang bahagi pa ng Mindanao, asahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at posibilidad ho ng mga thunderstorm occurrences. Samantala sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 25 to 31 degrees Celsius sa Cebu, 24 to 30 degrees Celsius sa Iloilo, sa Puerto Princesa ay 26 to 31, 26 to 30 sa Kalayaan Islands, 24 o 25 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga City, sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa lumang bahagi ng ating mga baybaing dagat, kaya't malaya namang makakapalaot ang ating mga mandaragats kahit yung mga gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 6:21 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6 punto ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Ayun, maraming salamat, DST Pag-asa. At nagatid sa atin niya sa oras na alas 8:29 po ng gabi, Philippine Standard Time. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Dalaw Barangay. At siyempre po, Dalaw Barangay, pero iba po ang itutungay natin sa inyo, yung pong ginawang forum dyan po sa Quezon City, kung saan po ay yung alleged na pag-hide, no, do sa isang rape suspect, no? Tama ba? Hindi ako nagkakamali do sa isang rape suspect, no? Diyan po sa ginawang forum kanina, diyan po sa Pandesal Forum po, no? Diyan po sa Kamuning, Quezon City, no? At yun nga po ay sinasabi yung pag-handling ng Department of Justice doon sa isang rape suspect. Teka muna, kaklaruhin natin.
mahirap na no? Oo, mga mamaya kasi mali tayo na sinabi. Pero yun po yung base sa alleged cover-up. Yan, yung cover-up po sa DOJ na sa handling of minor rape case. Ayun, yan po yung ginawang forum kahapon po ito actually, no? Ni-record lang natin at ngayon po pakikinggan natin. Pero bago yan mga kaibigan, alamin po muna natin, no, yung pong matulad na sinasabi ko sa inyo, yung nangangailangan po, no, ng mga trabahante, mga trabahador. Yan po sa may Marikina City, no? At para siyempre kahit paano yung mga walang trabaho po malaman po nila, no, na kung po pwede sila doon at qualified naman sila, pwede silang mag-apply, di ba? Pwede silang mag-apply diyan po sa isang restaurant diyan po sa lungsod ng Marikina, no? At kahit paano po, mga siyempre, kailangan natin, lahat naman kailangan ng trabaho, pwede ho kayo mag-apply dito at no, kung qualified kayo, ngayon, pakilala na lang kayo, mag-session kayo ng resume, no? At para malaman po nyo na kung kayo qualified dito. So yan mga kaibigan, makikita nyo po sa screen ng inyong mga cellphone, yan po yung restaurant, no? Diyan po sa lungsod ng Marikina na kung saan nga po ay nangangailangan po ng cook, kitchen helper, at saka iba pa. Diyan po yan pong Kabsat, no? Restaurant. Ay makikita nyo sa inyong mga cellphone. Ayan po, nandiyan po yung i-post nyo na lang at screenshot nyo po yung kailangan. Nandiyan po, mag-email kayo, tumawag at malay nyo, makapasa kayo. Maganda rin ang sweldo sa mga restaurant po kasi po dyan, kung di ako nagkakamali, ewan ko na dito sa Kabsat, kung meron po service charge, no? Siyempre may tip, no? Makikita nyo naman, may mga taong pumapasok, kaya imposible hindi kayo magkaroon ng tip, no? So yan po mga kaibigan. At yun, yung ating mga viewers, mga malay, yung mga anak nyo, pinsan nyo, ayan, meron po yung, kung qualified naman sa tingin nyo, may pwede ko mag-apply dyan po sa Kabsat Restaurant sa Langka. Kung di ako nagkakamali, Langka, Marikina City. Ayan po, no, basta po yung gusto mag-apply, no, kung alam nyo may experience kayo, hindi ko alam kung meron din training na gagawin doon, pwede po kayong kumontak, no? Nandiyan po yung phone number, cellphone number, at may email din po dyan, pwede po kayong mag-apply, no? Nasa sa inyo na po yun, kung kayo po yung matatanggap. Depende po sa inyong potensyal, na kung kayo may potensyal, may abilidad sa pagiging cook o kaya kitchen helper, no? Ano pa man, sa Kabsat, no? Diyan po sa Marikina City. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. May alas 8:34 na ng gabi. O yan po yung mga gusto mag-apply po at balikan nyo na lang po yung ating live at i-post nyo po doon sa parting nandun po yung phone number, cellphone number po ng Kabsat Restaurant at may email din. Tanong nyo, mag-email muna kayo yung resume at saka kayo kumontak para malaman nyo, no, kung paano, mga requirements, no. Siyempre, kauna-unahan na dyan, police clearance, barangay clearance. Okay, sa mga kaibigan, tulad ng sinabi natin kanina, ang itutungay naman natin sa iyo yung pong ginawang media forum dyan po sa Pandesal Forum sa May Kamuning Bakery sa Quezon City. Na kung saan po doon, aking panahon ngayon doon, isa po si Atty. Ferdinand Topacio. Alamin natin, no, kung ano ba ang pangyayari at naging kaganapan sa nasabi pong forum. Narito po. The rape victim, you have the alleged rapist, and then of course you have also the cover-up for in relation to what's happening to our country. Anyway, napakaraming mystery, no? Puro question mark. So today, we hope to get answers to these questions. So I would like for you to welcome Attorney Freddy Topacio, the lawyer of celebrities,
Of course, we have Attorney Glessa Anolino, and of course, from the CCW, Diego Magpantay. So on that note, let's start. Guys, I would like to finish this press con by 11, if that's okay, or 11:30 the most, no? So please, when you are asked during the open forum, please make your questions brief, identify yourself, and no swearing. No swearing and no politicizing, okay? So on that note, okay, picture, okay, photo op. Your faces, don't pick up ng camera. Okay, sige, photo op. May ito na po hindi masyadong halata. Kasi pag salita, some people, thank you. Thank you. The photographer. Thank you. Well, anyway, for a start, may I ask Attorney Pasio to give the opening salvo. What is this all about? Thank you, media friends. Good morning and sorry to keep you waiting. I ran into unexpected traffic at C5. Oo, grabe. Pag kami nasirang truck doon sa C5, patay na. Anyway, by the way, I'm the late Attorney Topacio. And kami po ang, as you know, I have here my boss, si Mr. Jigs Magpantay, the President of Citizens Crime Watch. Kami po, ang papel lamang namin dito is that there is this victim of a heinous crime who asked for the help of the Citizens Crime Watch. And I would like to ask our good friends to pass this along. Yan po ang letter sa Citizens Crime Watch nitong biktima with some personal information redacted, of course, for security reasons and in accordance with the Privacy Act, Data Privacy Act. Ang tinanggal lamang naman po namin dyan, apelyido niya, address, at saka syempre po yung kanyang signature. All the rest are intact. And I would like to thank our President for taking immediate action. Alam niyo naman po kami, the Citizens Crime Watch is an old organization. We were established in 1992, Jigs, 1993, to serve as an anti-crime watchdog. We were members of the PPCRV, watchdog din kami ng COMELEC dati, and up to now, we have a MOA with the PNP and the DILG as force multipliers. So without further ado, I would like to pass the mic on to my boss para maikwento niya sa inyo yung proseso kung paano namin tinake cognizance itong kaso ni Grace X na nagrereklamo that she is being given a raw deal by the DOJ for certain reasons na aalamin naman natin sa kanyang abogado, si Attorney Glessa Anolino. But first, before the main event, Attorney Glessa, may I yield the floor to our CCW President, Mr. Diego Magpantay. Thank you. Thank you very much, Chairman Topacio of CCW. I would like to thank all the members of the media who are here present. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at may pahayag natin kung ano po itong issue na to regarding a victim na mukhang nagkakaroon po ng injustice dito because yung kanyang kinocomplaint nasa ilalim po ng Witness Protection Program. I think hindi naman po siguro pwedeng sabihin na kung under Witness Protection Program immune na po siya sa ibang mga kaso because bago pa siya lumutang dito sa pagiging witness in a certain case, nauna na po yata itong complaint na ito against sa kanya. At nakikita po natin na mayroong injustice. That's why we would like to ventilate this case para naman at least makalampag po natin yung tamang ahensya, particularly the DOJ, na bigyan naman po ng pansin. Pagkat kawawa naman po yung victim dito, na sa tingin po natin, kinakailangan pong bigyan natin ng assistance. Kaya nga po, nung matanggap po natin yung kanyang sulat, yung complaint, binigyan po agad natin ng pansin at alamin po natin sa kanyang lawyer
which is also present here today, kung ano po yung development doon po sa inilatag nilang complaint against this particular person. So maraming salamat po sa inyo. Can we hear from attorney? Please. Magandang umaga po sa ating lahat na mga naririto, sa mga media na naririto. Ako po si Attorney Clasa Hanolino, ang tumatayong legal counsel ng complainant na si Grace para sa mga kasong isinampa niya laban kay Julie Aguilar Patidongan o mas kilala bilang si Dondon. Ngayon po, hindi ko kasama ang complainant sa kasong ito dahil yung nirereklamo po niya na krimen na nagawa sa kanya ay nangyari noong siya po ay minor pa lamang. 16 years old po siya noon. So para protektahan na rin po yung kanyang identity and maiwasan na rin na mailabas siya ngayon na mahusgahan ng mga tao, nagpa siya po kami na hindi na po siya sumama. Pero bagamat ganon, nagpadala po siya ng video para po makita ng lahat. Pwede na po siya ngayon. 20 years naman ang status of limitations siya. Wait lang po. I'm sorry to ask you, attorney, but is Dondon a man or a woman, yung alleged rapist? Lalaki po. Kasi pangalan kasi Julie. Julie pangalan eh. Salitang big. Wala sa akin. Wait lang po. May music po ba ito? Wait lang po. Another question, Attorney Topacio, I'm not a lawyer. Pero hindi to sub judice. We're talking about a case in public. Hindi naman. Hindi applicable yung sub judice rule sa preliminary investigation. So it's only in court cases. So wala pa po itong court case. So feel free to write about it because the sub judice rule is not yet in effect. Ako po si alias Angel. Thank you po. Wala so. Wait lang po So, attorney, how old is she now? 21 years old na po siya ngayon. Okay. Kaya lang ay sa kasalukuyan po is pumapasok pa rin siya. At dahil sa sunod-sunod na hearing sa preliminary investigation, so nagkaroon na po siya ng maraming absences sa school. Kaya hindi na rin po talaga siya makakasama ngayon. Okay. Anong trabaho ni Dondon? Ano ba siya? What was his work? At bakit siya nalagay sa witness protection program? Ito pong si alias Dondon is dating kanang kamay ni Mr. Charlie Atong Ang at isa po siya sa witness na nasa ilalim ngayon ng Witness Protection Program ng DOJ para sa mga kaso ng missing sa Bongeros. Alias Angel, 21 years old. Ako po si alias Angel, 21 years old. Nakatira po ako ngayon sa Pilan, Laguna. Habang inaantay po natin, so bigyan ko lang po kayo ng konting background tungkol dito sa mga kasong nainsampa ni alias Grace. Last year, August 22, 2025 po, nung initially na naisampa yung mga kaso ng 8 counts ng rape, violation of Section 5B of RA 7610 or the sexual abuse, and serious illegal detention laban dito kay Julie Patidongan alias Dondon. So, sinampa po ito doon sa Office of the Provincial Prosecutor ng Santa Cruz, Laguna bilang yun po yung nakakasakop doon sa lugar kung saan nangyari yung sinasabing krimen noong 2021 po. So, para sa kaalaman po ng lahat. Ngayon po,
nung naisampa yung kaso, nagkaroon ng schedule para sa preliminary investigation sa OPP Santa Cruz, October 7, 2025. Dumating doon yung complainant natin, pero nung araw na yon, na-inform siya na ililipat yung venue ng pagsasagawa ng preliminary investigation sa DOJ. Kasi ang ground nila is nasa ilalim na ng Witness Protection Program itong respondent natin. Ngayon po, so walang nagawa si complainant kasi nga pwede naman talagang ilipat. So na-transfer, madaling sabi po, nailipat yung kaso. So after that, nag-follow up po kami na nag-follow up sa DOJ kasi ang sabi sa amin, doon na magkakaroon ng preliminary investigation. So lumipas ang isang buwan, wala pa rin po ang sinasabi. Ang laging dahilan sa amin is wala sa kanila yung records nung case. So ginawa namin, nag-follow up ulit kami sa OPP Santa Cruz kung kailan ba talaga naipadala or nai-transmit yung mga sinasabi nila na records na wala pa rin. So, binigyan kami ng copy ng endorsement dated October 6, 2025. So, sabi namin mahigit isang buwan na pero wala pa rin daw doon yung record. So, parang imposible naman po siguro na ganun katagal. So, sumulit po kami sa DOJ para mapilitan sila na ilabas kung nasaan man or hanapin yung records na sinasabi nila na wala pa sa kanila. So, na-inform din kami na merong isang USEC na naando na daw sa office niya at that time, yung entire record. So madaling sabi po, yung letter namin dated November 14, 2025 and then na-receive ng OJ November 17, 2025. Come December 4, 2025, naka-receive kami ng notice of hearing, yung initial na preliminary investigation sa DOJ, and sinat ito noong December 18, 2025. So yun po yung unang beses na nagkaroon ng preliminary investigation sa DOJ. So kung titignan natin, medyo matagal yung naging action para magkaroon ng preliminary investigation. Last February 6 po, last week lang, so doon na nag-conclude na yung preliminary investigation namin sa DOJ. Ngayon po, ang isa sa concern ng complainant dito sa kasong ito, kaya kami lumapit sa Citizens Crime Watch through Attorney Topacio ay dahil ang laging sinasabi ng complainant, nasa ilalim yung respondent na si Julie Patidongan sa Witness Protection Program ng DOJ. And hindi mawala sa isip niya na baka maulat yung nangyari noon na tumagal yung pag-ano ng kaso niya, pagdinig sa kaso niya, at baka magkaroon pa ng hindi naman sa hindi magandang kalabasan yung kaso niya. Pero isa po yun sa kinatatakot ng complainant natin. Kaya sabi ko, sige, ilapit natin. So kaya kami po ay narito, lumapit sa Citizens Crime Watch para matulungan din nila kami na hindi lang mabaon sa limot yung kaso na isinampan ng ating complainant. It's sa kasong ito. May I divert the question to our CCW? Maraming talagang problema sa bansa, no? So many crimes, no? Unsolved. So anong batting average ng CCW? Kumbaga yung for every 10 cases, how are you able to solve it? How many are you able to solve or at least contain? Well, Manong Rod, first we have to emphasize that the CCW is a private non-profit organization. So hindi po kami, wala kami powers to solve. Ang ginagawa lamang po namin is pag we can motu proprio ask the appropriate government agencies to investigate a case and or assist witnesses or even victims in bringing a case. So we do not keep the statistics, pero lately lamang po yung Mama Sapano, that was in 2016, yun po, nasampahan ng kaso si Pangulong Aquino. There was a case filed against him. Nagpiyansa po siya. Kanya lang tinatago yung kanyang mga mugshot, etc. But of course, alam naman natin na nangyari dyan hanggang ngayon, paikot-ikot sa Supreme Court kasi si then Ombudsman Conchita Carpio Morales sa halip na yung tamang
crime ang inihain, graft and corruption. Bilin nyo, 44 ang namatay, graft and corruption, at saka usurpation of authority. So it was destined to fail. Number 2, yung Dengvaxia po. Alam naman natin yung Dengvaxia, no? So yun po ina-filean ng graft cases against then Secretary, now Congresswoman Garin. Pending pa po yan. Yung pong graft doon sa insertion sa 2025 budget na dito rin po kami nag-press con kasama sina former Speaker Pepito Alvarez at saka sina Jimmy Bondoc, Mike Defensor, etc. Pending pa rin po yan. Yung graft cases po against then COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, pending pa po sa Bulacan hanggang ngayon. So, talaga naman pong through the auspices of the CCW, may mga nagagawa naman po tayo. But of course, all the rest is up to the judiciary. Parang ito po. Ngayon po, pending yung preliminary investigation. We are bringing this to the public para naman po, hindi, so to speak, ay malutong Macau. So that is what the CCW does. Nung mag-start po kasi yung Citizens Crime Watch, actually, ang focus po natin is crime prevention. We don't actually do the job of the PNP, but as a force multiplier, we do concentrate with the campaign against crime. But yun nga, yung advocacy natin is nakatutok po yan sa tatlo: anti-crime, anti-corruption, and anti-poverty. That's why we are helping the local government units to implement the projects na makakatulong po sa pag-alleviate ng poverty sa ating pong community. But pagdating po dito sa anti-criminality campaign, dapat trabaho po ng PNP yan. Ang nakakapagtaka lang, bakit sa sitwasyon ngayon, imbes na matulungan po natin yung mga less fortunate, yung mga kulang sa kakayahan, mukhang napapabayaan. At pag-involve yung isang malaking personality sa kaso, mas doon sila nakakonsentrate, no? Dapat bigyan po natin ng parehong o patas na pagtrato sa mga kaso. Like in this case, wag po sana nilang sabihin na we just want to destroy the image or the integrity of a person dahil ginagamit po nila sa isang kaso, like ito pong kaso ni alias Dondon. Wala po kaming intensyon na sirain po yung kanyang integrity as a witness. Ang gusto lang po natin is magkaroon ng equal justice. Dito naman sa paano naman tong victim na to? Hahayaan na lang ba natin na habang tumatanda yung victim hindi niya pa rin natatamo yung kanyang hustisyang hinihiling? Okay na. Lisa? Morning. Isa, meron ba kayong kopya ng police report regarding the incidents, yung rape case, sexual abuse, and serious legal case? Tungkol dyan sa kaso niya nangyari sa Yes po, meron pong police report. Kasama po siya nung final po yung complaint sa Office of the Provincial Prosecutor. Pero ang police report po is dated lang din, I think July or August of last year. Kasi nga po, isa din sa sinasabi ng complainant, nung tinanong ko siya, bakit ngayon ka lang nagreklamo? Ang lagi niyang sinasabi, attorney, natakot kasi ako. Siyempre, alam naman po natin na noon, meron talagang kakayahan itong nirereklamo. Malakas yung kapit niya. And kahit ngayon, natatakot pa rin yung complainant dito sa ginagawa niyang pagrereklamo. Pero pinipilit niya na lakasan yung loob niya. Sino ba? Follow up. Siguro sa case o sa sexual abuse, meron mga ebidensya na ginagamit para sa police, no? Tulad mga operations, halimbawa sa red case, merong mga nagpapalipad. Yung ba ay hindi pa nag-lapse yun para magkanis ng case o kaya sa prosecution?
Ngayon po, since last year lang nakapag-file ng report, and yung nirereklamo po ng ating complainant na nangyari is 2021. So, ilang taon na rin po yung nakalipas, hindi na rin posible na magamit yung sinasabi po ninyo na ebidensya na dapat ma-present sa police. So, bagamat ganun po, hindi lang naman ang korte, hindi lang naman po yun yung basehan para masabi natin na talagang merong nangyaring rape. So marami pa rin pong pwedeng gawing ebidensya na sa ngayon po, yun po yung meron ang complainant natin. May I just emphasize na although itong sa rape, we do not want to delve into the merits of the case. Ang amin po rito ay yun pong attitude ng DOJ na porket protected witness ay parang binibigyan ng preferential treatment. That should not be the case because nowhere in the law with respect to protected witnesses or state witnesses does it appear that the protected witness or the state witness has immunity or is entitled to preferential treatment with respect to crimes other than those covered by witness protection or being a state witness. Wala po sa batas na ikaw porket state witness ka papaboran ka ng DOJ. Ito nangyayari rito. Dahil lamang kailangan sila sa isang case na mukhang binibigyan ng priority ng ating pamahalaan ay parang kinakadel siya o bine-baby. Full disclosure, bagamat nakilala ko si Atong Ang noong 2005 through then Batangas Governor Arman Sanchez, I do not consider him a friend, an acquaintance, pag nagpapatian kami, pagka nakikita kami, at minsan nakikita kami sa mga gatherings ng Barreto family. Pero I have never acted as a lawyer for Atong Ang. I have never been consulted on any legal matter by Atong Ang. So that is my disclosure to you. Wala po kaming pakialam doon sa kaso ni Atong Ang. Ang amin po, etong si Grace X na para sa aming evaluation ay totoo yung sinasabi ng kanyang liham at ng kanyang abogada na siya ay hindi patas ang trato sa kanyang inihain na rape and serious illegal detention. Mukhang kinidnap pa ito, no? Bago ma-rape. Sige, okay na. Okay na pala. At this point, may I respectfully invite your attention to the video of Miss Grace X. Thank you. Anyway, attorney, would you have a transcript of her talk? Okay sa inyo po. Regarding po sa complainant, background naman para mas maintindihan po ng public. Ano pong relationship ng complainant doon kay Alice Tulfo? Doon po sa unang beses na nangyari yung krimen na nirereklamo niya, particularly itong rape, wala po silang relasyon. So sila ay nagkakilala lamang dahil sa sinasabing isang bodyguard. So nagkaroon ng pagpapakilala. And matapos po siguro 2021, I think March, then nagkaroon sila ng relasyon na tumagal hanggang 2022. Ayaw. Sige, try niyo po yung For clarification, sinabi nyo nagkaroon sila ng relasyon. Yes po. Mula nung bago nangyari. No po, after nung nirereklamo na rape. So, ang sinasabi ng complainant natin is wala na siyang naging choice dahil naandun na siya sa sitwasyon na yon, kaya napilitan na siya na sagutin yung respondent natin.
2021, March. Ang nirereklamo niyang krimen na rape is nangyari rin March pero prior dun sa date kung kailan niya sinagot yung respondent. Yes. Ang pagsasampo. Attorney, Sige. yan po yung latest na development na ilabas ng DOJ tungkol sa kaso niyo. Pero dun sa wala pa silang sorry. I-ano ko po. So sa ngayon po is kakatapos pa lang nung preliminary investigation. So inaantay pa po namin yung resolution para doon sa mga kasong sinampa niya. March 2021. March 21, 2021. Yes. Yun ang sinabi ng complainant. Po sila na kailan po nakitala yung first count of rape? March 8. March 8, nakita siya. March 21, naging sila po. Yung ba 8 counts of rape po? Yes po. Yung So, other cases of rape po, kailan po nakitala po? bali, ganito po kasi ang nangyari dyan, no? March 8, tama pa tanda ko, in-invite itong complainant natin, dinala doon sa farm sa Siniloan, Laguna. March 8, nangyari yung unang nirereklamong rape. And then, from March 8 hanggang March, basta 5 days po 1 week kasi siyang hindi pinauwi, nagstay lang sila doon sa farm. So wala siyang ibang kasama doon, kundi yung respondent, mga bodyguards, at tanging yung complainant lamang nung panahon na yon. So sa loob po noon, doon nangyari yung sinasabi na 8 counts na rape. Pero, Paano po siya in-invite? Nagkakilala sila dati? Saan niya pinustahan? Sa bahay nila? Pinagpaalam sa magulang? Ano po yung detalye? kasi ganito po, pinakilala ng bodyguard na tong si alias Dondon, yung ating complaint at saka yung ating complainant. So, through dun sa bodyguard, nagkakilala sila. And that time, yung complainant is lumayo dun sa pamilya niya. Ang sinasabi niya, na-depression nung panahon na yon dahil magkaaway sila nung tatay niya, lagi sila nag-aaway. So, syempre, kung ganung na-depress siya, lumayo siya, wala siyang ibang nalapitan, kundi doon niya nakatagpuan yung kalinga doon sa respondent. So, nagkakachat sila, nagkakausap, hanggang sa in-invite siya na papasundo siya at dadalhin doon sa farm sa Siniloan. Ang nag-invite yung bodyguard? No, yung mismong si Patidongan, alias Don. Yung prior sa time na naging pag-contact. Yes po. Naririnig naman po yan. Sa case yung pagkakita na ganun po yung nangyari kasi parang ang magiging yung ano na lang. Unang-una siya direct, parang nagkaroon sila ng relasyon. Ano ba nangyari yung gano'n? Na-rape na siya pero nagkaroon sila ng relasyon. Kasi ang sinasabi po ng complainant natin, since nung time nga na yon, malayo siya sa pamilya niya, sa magulang, ang lagi lang niyang kasama ay itong si Patidongan. So, noong panahon na yon, napilitan na lang siya, wala siyang magawa, puro bodyguard, hindi na siya makaalis. So, sobrang takot din niya dahil ang sinasabi niya, tuwing naririnig niya itong si Patidongan na may kausap, merong mga sinasabi na natatakot siya dahil dun sa sinasabi na yun na baka gawin din sa kanya. At isa pa, bagamat ang sabi nga ng complainant, ayaw niya pero wala na siyang naging choice dahil sinabi nga sa kanya nung isang bodyguard, huwag kang umalis dun sa relasyon niyo, hayaan niyo siya ang umalis na kusa sa'yo. Ay, attorney po pa. Attorney, hindi nyo na Opo sila. at bago nyo tinanggap natulungan si Dave, alam niyo na po yung ganito yung case. Alam ko po, but we have to remember one very fundamental principle. A person who is 16 is considered by law as incapable of giving informed consent.
Hindi nga maka-enter ng management contract yan pag-artista nang wala yung magulang eh. Eto pa, sexual relations. Kaya nga, it's very important to know, minor ito, may bodyguards in an isolated place. The intimidation and fear, aside from the fact that she is a minor, constitutes lack of consent. Rape is committed in many ways. Hindi lang naman tututukan ka o pinwersa ka o binugbog ka o tinali ka. There can be intimidation, threats, fear. Moral authority, yun ngang teacher di ba? Sa estudyante, di ba? Rape din yun. O kung minor yung estudyante, di ba? Mas mahigpit nga dito sa ating bansa, dito, walang sweetheart defense sa rape. Kahit nga walang violence, outright violence, rape yun. Sa Amerika nga, pag may 5-year difference, kahit minor, at walang violence, at may establish mo yung relationship, hindi rape. Dito, walang ganong defensa. So, rape, it is rape, definitely. Ang problema rito ay, ang main issue, let us not deviate from the main issue, ay binibigyan ng special treatment yung inaakusahan ng rape dahil kailangan nila para sa isang bagay. Again, wala akong pakialam dun sa Sabongero case. Wala akong alam doon aside from what I read in the papers. Pero hindi pwede para sa amin sa Citizens Crime Watch yung bibigyan mo ng ibang trato just because he is a state witness. Wala po sa batas yun that is contrary to public policy. Kahit state witness yan, pag gumawa ng ibang krimen, nasa batas nga pwede kang idemanda yan ng perjury At walang immunity yan sa ibang krimen. Siyempre, otherwise, mag-state witness na lang lahat. Ako, mag-state witness na lang ako, then papatay na lang ako ng papatay, di ba? Hindi pwede po yun. And secondly, it goes into the character of the state witness. Di ba? Kasi, when it comes to witnesses, character is very important with respect to the credibility of the witness. Yun po ang issue rito. Salamat po. Sir, ako ano lang po natin, no? With the kind indulgence of everyone, okay na yata yung ating technical issue. Crime Watch para po humingi po. 21 years old. Nakatira po ako ngayon sa Pinagalinan. Ako po ay lumalaro sa Citizens. Nakatira po ako ngayon Crime Watch para po humingi po ng tulong. Ako po ay hilatin po yung kaso, mga kaso na sinampa ko laban kay Dorian. Tulad ng rape, sexual abuse, and suicide detention na nangyari po noong minor pa lamang po. Sexual abuse and suicide detention na nangyari po noong minor pa lamang kaso noong August 2025. Pero hanggang ngayon, kakatapos lang po ng PI namin noong February 6, noong Friday lang po. Hanggang ngayon, kakatapos lang po ng PI namin kasi dinalo po ako sa kalaban ko. Kasi po, di ba, sikat, kilala po siya ako sa kalaban ko. Kilala po siya ngayon dahil siya po yung witness sa mga nawawalang sabongero. Kaya hanggang ngayon, dahil hindi ko rin maiwas sa mga bahala. Kaya ako po ay lumalapit po sa inyo. Hindi ko rin po para po ay matulungan niyo po ako sa kasong ito. Ako po ay lumalapit po sa inyo. Alam ko po dito sa paglapad ko ay pwede po akong mag-bash for sure and ma-judge. Alam ko po dito sa and pwede kong malaman ng mga taong nakakilala po sa akin. Even hindi ako kilala, if i-judge ako, pero malaman ng mga ginagawa ko pa rin po sa akin. Para hindi ako kilala, if i-judge ako, pero ginagawa ko pa rin po. Para po makamit po yung justice. Yun lang po ang marami po. Question kay Atty. Ano ho siya ngayon? Estudyante pa rin siya? Yes po, estudyante po siya ngayon. Pwede matigil. Siya ay 21 years old na estudyante. Yes po, college student po siya. Pero hindi ko po maaaring sabihin ko sa ang school po siya ngayon para protektahan din yung kanyang Identify namin para hindi alias ang binabanggit. hospitality management. Kay Atty. Topacio, at kami pakipaliwanag na huwin niyo sa kung ano ang proseso ng batas. Alisin muna natin si Patidongan yung suspect ito na inakusahan siya after 3 years
paano dapat ang magiging action ng korte kapag ka ganun? What do you mean? Paano yung magiging proseso? Arestuhin ba kagad ang suspect dahil may nagreklamo sa kanya? Siyempre. Sa regular na kaso, sir, na hindi sipatilongan ng Opo, yun nga po, tama naman yung proseso, to be fair. Ang akin lang pong reservation dyan, of course, this is my opinion, yun pong kinuha yung kaso at dinala sa DOJ, I have my reservations about that. Kasi, ang general rule, puntahan natin general rule, venue is jurisdictional in criminal cases. Ang venue, ibig sabihin yung lugar kung saan nagkakaroon ng PI ang isang criminal case is as a general rule kung saan yung ginawa yung krimen. Halimbawa ito, Laguna, sa Laguna. Ngayon, there are 4 exceptions. According to the Department Circular of the DOJ itself. Number 1, when there is a task na pwedeng dalhin sa main office. This is the exception rather than the rule. Otherwise, lahat na lang. May kaso sa Palawan, file ko na lang sa main office. So, hindi lahat pwede i-file sa main office, ano? 4 po exceptions na nasa batas. Number 1, if there is a task force created, halimbawa yung task force Degamo, yung sa case ni Arnie Teves, nilipat, wala tayong question dyan. Number 2, when it is a matter of national security, siguro, terrorism, espionage, diba? Wala naman terrorism at espionage dito. This is a rape case and serious illegal detention case committed by a private individual against another private individual. Number 3, when there is a danger in the original venue for a miscarriage of justice. What is meant by this? Sabi ng ating Supreme Court, kung halimbawa ang chinarge mo dun sa lugar na yon ay kilalang tao dun sa Laguna, gobernador, congressman, mayor, at maaring maimpluwensyahan yung piskal, pwede mong ilipat. Ewan ko kung ito ang ground na ginamit. Number 4, when national interest so requires upon the orders of the Secretary of Justice. National interest. Always, especially in numbers 3 and 4, there should be a department order from the Secretary stating which particular ground is being relied upon to order the transfer of the case to the main office and the reasons therefore. And in my experience as a trial lawyer for 33 years, pagka ganyan, immediately dinadirect yung provincial prosecutor to transmit the records to the main office immediately, or to use the favorite term of Tito Soto, forthwith. Ito, wala pa namang records ito, di ba? Umpisa pa lamang. Anong records ang hinihintay nilang i-transmit? Ang records nandito, complaint affidavit, police report, forensic report. Wala namang forensic kasi 3 years after the fact. So, bakit nagtatagal? Number 1. Number 2, may mga sasabihin mamaya, pag nagtanong kayo si Attorney Glesa, that will engender a well-founded belief that the respondent, in this case, is being unduly favored by the DOJ. So yun po ang focus ng CCW. Wala po kami sa merits ng case dito. Ang amin po ay, ang reklamo sa amin ay unfair treatment, kaya po namin tinake cognizance. Because whether there is merit or not, unfair treatment ay bendalo na naman tayo. Yun ang pinakaayaw natin, yung bendalo eh. Nagiging policy na sa ngayon yung bendalo. Hindi po tama yun eh. One should not bend the law. Kaya nga may kasabihan, Duralex sed lex, di ba? The law is harsh, but it is the law. We cannot bend the law just because he's a state witness, a protected witness. Wala pong gano'n sa witness protection law na sinasabing, lipat mo sa Maynila dahil siya ay nasa witness protection. Wala po yun sa entitlements. It's entitled to housing, livelihood, security, pero wala yung ganon. At wala yun dun sa department order.
Thank you po. Attorney, question lang. Di ba, hindi kaya mali ang timing ninyo? I was just thinking, no? Kasi right now, yung case kay Atong Ang is the biggest case, no? And of course, the DOJ is concentrating on that. Pero yung, couldn't you wait, no? Couldn't you wait to pursue this after kung ano man na mangyari? Yun lang po. Sa totoo lang po, nung tinanong ko yung complainant natin and yung nanay niya, nung lumapit sila sa akin, sabi ko, sigurado po ba kayo na ngayon nyo gustong magreklamo talaga dito sa kasong ito? At sabi nila, attorney, noon pa, gusto na talaga naming magreklamo. Sa totoo lang, gusto na nga naming ilapit kay Tulfo. Kaya lang, may mga nagsabi daw sa kanila, nagpayo sa kanila na huwag niyong gagawin kasi kilala nyo naman yung gusto nyong ireklamo noong time na yon. So, kilala siyang tao, may pera, may kapangyarihan, samantalang yung complainant natin, estudyante at that time, and wala naman silang kakayahan. Ngayon po, kung sinasabi na timing, pwede na timing dun sa pag-file ng case, dun sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pero ang sabi nga ng complainant, kaya niya gustong mag-file ngayon, dahil noong simula ng ginulo siya netong si Patidongan. Kasi ang sabi nga niya, nahinto na yung communication nila noong nagkakalabuan na sila, hindi na siya kinokontak, so nawalan po sila ng communication. Pero netong 2025, muli na naman siyang minessage. So sabi niya, ginugulo siya. And para matigil na rin yung issue, yung panggugulo sa kanya, sabi niya, magpa-file na siya ng kaso. Kaya ngayon po, nag-file siya ng kaso para lang dahil doon sa ginagawang panggugulo sa kanya. At hindi na rin, mawala na rin sa kanyang isipin, na dinidibdib niya yung nangyari sa kanya noon. Kasi sabi nga niya, noon pa talaga niya gusto. Paano panggulo? Base dun sa sinabi ng complainant, minimessage siya ng kung ano-ano na tong si Patidongan, pati na nung kanyang asawa. Ginugulo siya, minimessage siya, nagme-message ng kung ano-ano sa kanya, etong si Patidongan, pati yung asawa ni Patidongan. Kaya mas dapat na corruption of minor ang kaso niya rather than rape. Minsan sinadmit nyo nga po na nangyari to nung minor pa siya and nagkaroon naman sila ng relasyon. Hindi po pwedeng maging corruption of minor. So rape po talaga kasi minor de edad po siya regardless kung may consent siya, pero ang sabi nga dun sa complaint namin, wala siyang consent doon. Kasi hindi lang naman po masasabi na nagbigay ng consent ang isang ni-rape dahil pumayag siyang nangyari yung rape. Kasi at that time, ang sinasabi niya, merong baril na hawak, na andun siya sa isolated na lugar, hindi siya familiar doon sa lugar, hindi niya kakilala lahat ng mga naroroon, wala siyang ibang kakilala kundi itong si Patidongan at lahat ng mga bodyguards lang yung naandun. Besides, corruption of minors, iba yun eh. Pambubugaw yun. Tignan niyo yung batas. Kumuha ka ng minor, ginugaw mo sa iba. Yun ang corruption of minors eh. Contrary to popular belief. So hindi ikaw mismo yung nag-corrupt. Kinurrupt mo by taking that minor to satisfy the lust of another. Yun ang corruption of minors. Regarding dun sa bakit ang marami naman tayong dapat lapitan. Bakit napili nyo ang Citizen Crime Watch para dyan sa kaso ni Dogan? Actually po, bago pa talaga itong Citizens Crime Watch, so sinabi ko, naisip ko na rin, what if CHR, Mission on Human Rights, para sa kanya. Pero noong nakita ko po yung ginagawa ng Citizens Crime Watch, so sinadjust ko sa complainant natin na gusto mo lumapit ka dito kasi isa nga yun sa pinag-aalala niya na baka matakpan lang itong kasong sinampa niya. Tapos in-explain ko sa kanya kung anong ginagawa ng Citizens Crime Watch at isa pa, through Attorney Topacio, so kilala naman natin si Attorney, kaya naisipan namin na dito sa Citizens Crime Watch lumapit para sa kaso nitong C-Place. Attorney, ito pong next legal move natin dahil parang according to sa mga nasasabi natin is parang kinukuha na ng DOJ yun ano. Pwede ba nating imandamo sa DOJ or ano pong legal remedy na naisip natin para tutukan na nila yung kaso? Sabi ko nga po, last week lang po nag-conclude yung aming preliminary investigation sa DOJ. So sa ngayon po, aantayin po namin yung maging aksyon, yung resolution na ilalabas ng DOJ. Pero
Kaya nga po kami lumapit sa Citizens Crime Watch kasi ayaw po namin na magaya na naman nung umpisa, na matulog yung kaso namin at later on sabihin hindi mahanap yung records and all, maraming dahilan para lang itago yung kaso. So, ito po yung naging action namin sa ngayon. Aantayin po namin kasi 1 week pa lang naman yung nakakalipas after nung conclusion ng preliminary investigation namin with DOJ. Sir, question lang sa president ng Citizen Crime Watch, kay Sir Diego. Sir, kamusta na po yung letter ninyo regarding dun sa isang general na ipinasa niyo sa DIL? With your indulgence, medyo wala po itong relasyon dito sa pinag-uusapan natin. No? Ito yung tungkol po ito sa kaso ni General Roger D. For almost 20 years, hindi siya nare-reinstate, hindi siya naibalik serbisyo at nawalan siya ng sweldo at benepisyo. Kung bakit nadidelay na siya ay i-reinstate, wala naman siyang kaso, sumulat po tayo sa DOJ para at least naman yung mama gusto niyang makaretiro ng maayos. Ito kasi may relasyon ito sa issue sa pag-upo bilang Chief PNP. Nagkaroon siya ng interest noon because ipinupus siya na maging Chief PNP pero dumaan sa ilang presidente, hindi po nangyari yon. At hanggang sa tumagal, gusto niya nang makaretiro. Kahit hindi na siya mag-Chief PNP, makaretiro lang siya. Pero ministerial na lang ang issue, dapat ilabas ng DOJ yung certified copy nung adoption ng kanyang reinstatement na pinirmahan ni Secretary Abalos at inadapt naman ni Secretary Remulla, DILG. But until now, hindi pa po na-implement kung bakit, yun ang hindi po natin alam. But yun ang isinulat po natin sa DILG kung bakit nadidelay. So ibang kaso po ito yung kay General D na naging maganda naman yung serbisyo niya sa PNP during the time na siya ay aktibo pa but yung serbisyo niya mukhang na-deprive siya sa lahat ng benepisyo. At ito nga sinasabi natin na yung pagtrato sa mga ganitong mga kaso, mukhang may problema yung ating DILG. At sana naman, kahapon yata natakal din ito sa press ko ni Secretary Remulla, sana naman i-implement na nila yung reinstatement at retirement. Upon reinstatement, gusto niya na magretiro, may bigay na kay General D. So, minomonitor po natin ito and we're waiting for the reply ng DILG. Ano yung kanilang dahilan na samantalang ministerial na lang yung hinihinta yung sitwasyon, hindi pa nila mailabas. Nakabagit po yung na tapos na yung preliminary investigation, inaantay na lang yung resolution. Paano ninyo gusto umakto rito ang Department of Justice nang walang masasabing special treatment kay Patidona? Palagay ko po ay si Attorney Glesa ang makapagsasabi kung ano-ano yung mga napapansin nila, kung bakit may conclusion sila na may special treatment. So, I yield the floor to Attorney Hanolino to enumerate the instances. Lanyera, please. Gaya nga po nung nabanggit ko kanina na simula po nung na-file itong kaso na to sa OPP Santa Cruz, Laguna, and nung sinabi from the time na mag-decide sila, maglabas sila ng memorandum at order to transmit the records papunta sa DOJ, transferring the venue ng preliminary investigation, inabot po ng ilang buwan bago lumabas itong sinasabi nila na records na hindi dumadating sa opisina nila. So, ngayon po, isa kasi yon sa pinag-aalala ng complainant natin na baka maulit na naman yung ganong pangyayari. Tumagal yung pagre-resolve dito sa kasong ito. Ngayon, hindi namin sinasabi sa DOJ na paboran yung complainant, maglabas sila ng favorable resolution sa kasong ito sa complainant natin. So, hindi namin yun inaano sa DOJ. Ang gusto lang namin is yung patas, mabilis na pag-resolve dito sa kasong ito. And isa pa po, since ang complainant natin ay isang estudyante, so sa kasalukuyan, bagaman siya ay may anak na ngayon, siya po ay nag-aaral, walang kakayahan yung pamilya nila. So isa sa mga
ang laging sinasabi sa kanya o gustong palabasin na binayaran siya para lang lumantad dito sa kasong to or magsampa ng kasong ito. Ngayon po, hindi po totoo na binayaran ang ating complainant para lang isampa itong kaso na to. So isa yon dahil nung umatan kami, last hearing namin sa preliminary investigation, so isa sa mga tinatanong sa kanya kung sino yung mga kasama niya doon sa loob. Kasi meron doon 2 lalaking kasama sa loob. So, yung isa doon, pinsan ng complainant natin. And then, yung isa doon is driver. So, pero nirentahan na driver. So, ngayon po, parang ang lumalabas sa complainant natin is pinaghihinalaan siya na meron siyang mga kasama para magsampa dito sa kasong to. Which is, hindi. Dahil kusang loob naman na humarap, lumantad yung complainant natin para magsampa ng kasong ito. So, ngayon po, yun yung gusto naming maalis sa mata ng mga tao na binabayaran lang yung complainant natin, kaya may ganitong kaso. Yung pinangyarihan ng insidente, kasi 2021, tama ba? Alam naman natin na si Patidongan ay tao ni Atong Ang. Yung pinangyarihan ng insidente ay manukan na pagmamayari ni Atong Ang. Tama po ba kami? Sa pagkakaalam ko, opo, farm doon sa Siniloan, Laguna. Owned by? Hindi po ako sigurado kung sino yung mismong nagmamay-ari, pero dahil yun po yung sinasabi ng complainant natin na laging pinupuntahan nitong si Patidongan, ay maaari pong, ito nga ay pagmamay-ari ni Mr. Atong Ang. Attorney Topacio, paano naman makaka-apekto itong kasong ito sa pagiging state witness ni Patidongan doon sa hiwalay na katong missing sa Buneros? Well, it has nothing to do with it. Ang amin lang, bagamat hindi dapat makaapekto itong kasong to doon sa kaso ng mga missing sa Bungeros, hindi rin dapat makaapekto yung pagiging state witness niya sa patas na resolution nitong kasong ito. Kasi on its face, because of the minority of the complainant, at kung titignan natin, ang batas po ay laging nagpe-favor sa mga minor sapagkat etong age group na ito, yung minority, ang pinaka-vulnerable at susceptible sa ganitong mga insidente. Inuulit ko po, because of the many ways by which fear, intimidation, undue and improper pressure and influence may be made to bear against minors, nilawakan po ang saklaw ng rape. Unang-una, ginawa na tong crime against persons. Hindi na po siya katulad nung dati na crime against honor na pag pinakasalan mo yung biktima, absuelto ka na. Crime against person ito. Ngayon, ini-strengthen ang proteksyon ng mga kababaihan, lalo-lalo na yung mga minor na kababaihan. So, at first blush, para sa amin sa CCW, upon evaluating the case, hindi ko naman sa pinangungunahan ng DOJ, very clear na there was sexual congress and there was grave, a serious illegal detention committed against the minor. So, ito po ay heinous crime. Hindi po dapat pinagtatakpan ng isang tao from a heinous crime na maliwanag naman may complainant at may facts constituting the crime just because kailangan siyang gamitin in another heinous crime. Wala pong ganon sa batas. A wrong cannot be corrected by another wrong. Kailangan po, notwithstanding the circumstances of anyone, ay patas ang trato. Hindi may favoritism dahil lang kailangan nyo ito sa isang sensational case. So, yun lang po ang amin. Wala nang iba. Yun po ang amin sa Citizens Crime Watch. Last na lang sa akin, Attorney. In the event na pakitaan ng probable cause to file case against Patidongan, correct na yan, then ang prosecutor, kung sino ang hawak ng kaso, ay paglabas ng warrant of arrest, paano yung magiging sitwasyon doon si Patidongan ay nakakonfine sa WBP? Well, there should be arrangements to balance the fact that if a warrant of arrest is issued against a person,
against whom probable cause is found with reasonable certainty of conviction to have committed a crime where bail is discretionary, ibabalance natin yon na kasi ang warrant, we have to know the purpose for which a warrant is issued. Ang warrant ba ini-issue para parusahan agad ang isang tao? Hindi po. At because all persons, even those arrested under a warrant wherein bail is discretionary, are still considered innocent until proven otherwise. Bakit po may warrant? Kasi kaya may warrant po in order to assure the appearance of an accused before the judge. Bakit kailangang ma-assure yung appearance ng akusado before a judge? Dahil before arraignment and after an information is filed at hindi sumipot yung akusado, there can be no trial in absentia and the case will be archived. And justice delayed is justice denied. So after ng arraignment, kahit mawala na yung akusado, trial in absentia may proceed. So yun po ang purpose ng warrant, hindi para parusahan, ano? Ewan ko ba yung mga iba nagsasabi, walang special treatment kay Bong Revilla o kay ganito. Innocent pa yun eh. And you always have to consider the fact that there are special circumstances. Wala naman sinasabi ang batas na walang special treatment kung security. In this case, kung hindi nila ilalagay si, ang pangalan nun, Patidongan sa regular cell, maintindihan namin eh, kasi protected witness siya. Kung nasa custody pa siya ng NBI at that time, it is a DOJ, nasa ilalim ng DOJ ang NBI, ang nagpapatupad ng Witness Protection Program or State Witness Program ng gobyerno, okay po sa amin, basta, of course, under the law, under the rules of court, when juxtaposed with the implementing rules and regulations ng Witness Protection Program, kailangan ma-ensure ng NBI na bagamat na sa kustodiya nila yung protected witness na nawarrant sa ibang kasong totally unrelated ay ipoproduce nila before the court when required. And what are the 3 instances wherein appearance in court is mandatory? Number 1, during arraignment. Number 2, when there is a necessity for him to be identified by any witness. And number 3, during promulgation of the sentence. So hindi naman po ibig sabihin na warrant, lagay na natin sa Laguna City Jail. Kung saksakin yan doon, ayaw naman natin yon. Pero still, dapat hindi kinakadel, hindi binibaby, hindi binibigyan ng favoritism just because siya ay protected witness. Yun lamang po ang aming hangad sa Citizens Crime Watch. Thank you, Professor Ferdy, for teaching us the law. My last question is this. Ano ba ang mga privileges and limitations ng isang under the Witness Protection Program? Ay, opo, unang-una, bibigyan siya ng security. Bibigyan siya ng secured housing. May allowance siya for going to and from the court. Number 3, bibigyan siya ng livelihood, kabuhayan pagkatapos. Kasi syempre, nabulabog yung buhay niya. At pagka siya ay namatay under the program, makakatanggap yung pamilya niya ng 100,000. So yun ang mga privileges. In return, may mga obligasyon siya. He cannot refuse to testify. He agrees with all the arrangements made na kung hindi siya pwedeng gumamit ng cellphone, baka matrace siya, hindi siya pwedeng dumalaw sa kanyang pamilya. So may mga karampatang, may mga reciprocal obligations naman ang nasa witness protection. So it's a two-way street. Anybody wants to apply for Witness Protection Program? Yes. Ano po for attorney Ferdy? Being the spokesperson of Citizens Crime Watch, personal take nyo lang po or ng grupo, pabor po ba kayo na sa dami po ng kriminalidad na nangyayari ngayon, pabor po kayong ibalik ang death penalty? Ano ba stand natin dyan, Mr. President? Ayun ba yan, di ba? Payag po kami ibalik yung death penalty, ano? Pero with the exemption of
yung ibang kaso naman na hindi naman kailangan talaga. At bago natin po gawin yon, ipatupad yon, sana ayusin muna natin yung ating criminal justice system. Kasi pag hindi po maayos yung criminal justice system natin, baka magamit lang po yung death penalty sa ibang paraan, ano? Kinakailangan, ayusin muna natin from the law enforcement, sa prosecution, sa ating courts, sa ating tawag dito, yung five pillars po yan eh. Courts, and then yung sa jail natin, yung penology. And then of course sa community rin. Kasi kapag hindi po gumagana ang isa doon sa 5 pillars na yon, eh hindi po gagana yung buong hustisya natin. 'Di ba? Kung sa law enforcement pa lang, meron na tayong problema sa implementation ng mga batas natin, paano na? Pagdating sa prosecution, yung mga prosecutors natin nababayaran, nabibili, so wala rin. Hindi nabayaran yung prosecutor pagdating naman sa courts, meron tayong mga hoodlum sa courts, 'di ba? So wala rin. Gumana yung tatlo na yon pagdating naman sa penology, pagdating sa mga presuhan natin, may mga special treatment, may mga kung ano ng mga problema pa rin. So, na-enjoy niya na yung lahat ng mga pinagdaanan pagbalik, halimbawa, nabigyan siya ng parol. Pagdating sa community, ayaw rin siyang tanggapin. So, kinakailangan gumagana lahat yung ano na yon, yung 5 pillars na yon. At kung ayos na po yon, abay, i-ano na natin, i-implement natin, ibalik natin yung death penalty. Lalong-lalo na doon sa mga involved po sa flood control anomaly. yung mga dorobo sa pamahalaan natin, para mabawasan na, 'di ba? So, yung mga corrupt sa gobyerno natin, yun ang unahin natin pagkat kung hindi natin uunahin yun, nako, lalong lalala tayo. As early as February 2025, sinasabi ko na yung mga aligas nga sa gobyerno, lalo na po dito sa flood control, pag October, ayan na, nagputo ka na. Pero kung wala po tayong ginagawa, abay wala talaga mangyayari sa atin. Lulugmok at lulugmok tayo. So payag kami na ibalik po yung death penalty. Ayusin muna natin yung criminal justice system natin. Thank you, thank you. Yeah, I have witnessed 7 executions by lethal injection, and I'm for it. Okay, 11:40 na, so we will end up. Can we have a last parting statement? Yeah, last. Ako lang yung kwento. Sige, afterwards, last parting statement. Alis ko yung babae kasi for a week siyang nandun starting March 8 na binabanggit nyo. Paano siya nakaalis doon sa custody ni Patitongan? Ang base po sa sinabi ng complainant is hinatid din siya March 13 pabalik doon sa apartment niya. Sa apartment siya noon, siya. Yes po. Kasi estudyante rin siya during that time. Yes po. Ano po yung panggugulo na sinasabi ninyo na even yung misis ni Patidongan ay nakikialam? Pakidetail nga ulit. Bali, ang sinabi po kasi ng complainant is nakaka-receive siya ng mga text messages, chat messages, even messages from dump account na may mga kuminsan nagsasend sa kanya ng mga videos and all na alam niya is si Patidongan yung kausap niya. Even yung asawa ni Patidongan. Si Patidongan sa kanya noong 2025 na. Magtagal na panahon, hindi na sila nagkikita. Bakit pumunta? Anong ibig sabihin mo? Base din sa ng complainant, ang sabi niya ay minamessage ulit siya na itong si Patidongan para makipagkita sa kanya. Regarding kung bakit, yung complainant lang po ang makakapagsabi nun kung bakit siya minessage at gustong makipagkita sa kanya. Gayong sinabi naman niya kay Patidongan na meron na siyang pamilya, may asawa na siya at buntis siya at that time. So, pagbalikan yun. Kasi ang ginamit yung salita kanina, attorney, is panggugulo sa kanya. Yes, kasama din po. Kasi meron din sa kanya mga minamessage na hindi ko na rin po iisa-isahin kasi yung mga
messages na yun is gagamitin din namin kasi meron kaming present case din laban doon sa asawa ni Patidongan. Kasi ang iniisip ko kasi, kaya ako ganun yung tanong ko. Yung 2025 kasi, ay mainit na yung pangalan ni Patidongan na siya yung mag-witness ko laban kay sino yung inaakusahan. Baka naturugan na lalabas yung kliyente ninyo na magpapile ng kaso o rape. Baka ganon, hindi naman po ganon. Posible po kasi base rin sa sinasabi ng complainant is noong una talaga hindi rin sila magkasundo nung asawa ni Patidongan. Pero come March 2025 last year, so nagme-message sa kanya and mukhang nagiging mabait sa kanya, parang ine-establish na naging magkasundo naman sila ni Patidongan that time. Yun yung mga sinasabi sa kanya. So siguro nakakaramdam sila na baka lumabas itong complainant. Okay, can we have a last statement before we end? Okay, Wilson, I'll give you the privilege for the last question. Okay. To the Justice Secretary about this case kasi na-mention yung may appeal ba kayo na anong gusto nyo gawin ni Justice Secretary in this case? Ang para sa amin, sa complainant and bilang kanyang legal counsel, hindi naman sinasabi sa DOJ na paboran yung complainant o bigyan siya ng special treatment para sa kasong ito. Bagkus gusto lang namin ng fair treatment kasi nga ang complainant natin dito is simpleng estudyante, simpleng ina, kumpara sa kanyang inaakusahan sa kasong ito na nasa ilalim ng Witness Protection Program na alam naman natin ay nasa DOJ. So bilang ganon, gusto namin maging pantay yung pag-treat dito sa kasong ito. At hindi na maulit yung nangyari before na kailangan pa naming sumulat and inabot ng ilang buwan bago maaksyonan yung kasong ito. Okay. Well, napakalinaw naman po na during the time the crime was committed, minor po yung victim, minor po yung complainant natin, nais ko pong magpasalamat unang-una dito po sa complainant because of course kay Attorney Hanolino sa tiwala po na binibigay nila sa Citizens Crime Watch. Sa kabila ng napakaraming dapat lapitan, sa Citizens Crime Watch po sila nagtitiwala. At kami naman po sa part ng Citizens Crime Watch, kami po ay patuloy na tutulong sa mga lumalapit po sa atin. Sino man yan, sa abot po ng aming mga kayanan. Basta ang pinag-uusapan po dito ay ang protection po ng mga nagre-reklamo like ito po complainant natin. At napakalaking bagay po nakakataba ng puso na sa Citizens Crime Watch po sila lumalapit at nagtitiwala. So maraming salamat at sana po sa DOJ, gaya po nung nadinig natin, hindi naman inihiling na paboran yung kanilang kaso, but ang hiling lang po ay maging patas po ang anuman ang magiging desisyon nila dito at tratuhin po ng patas ito pong kaso na ito at bigyan naman ng madalian na resolusyon. Hindi yung maghihintay ka pa ng matagal, baka hihintayin pang makulong si Atong Ang bago pa ito mapagbigyan. Sana naman hindi po ganon because wala po kami pakialam sa kaso ni Atong Ang, hindi po namin siya kausap, hindi namin siya nakakausap. Ang hiling lang po natin, bigyan po natin ng patas na trato ito pong kasong ito na dinulog po sa atin. So sa mga kaibigan natin sa media, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo lahat, thank you very much. Magandang umaga po. Ako po ay magpapasalamat lang at let me just distill very briefly kung ano pong kinakatakot ng Citizens Crime Watch and I know where Attorney Hanolino is coming from. Kasi nga po itong si Patidongan ay witness sa isang sensational case na mukhang napasubo na ang gobyerno. Ang kinakatakot namin ay ito. Baka hindi nila bigyan ng patas na treatment si Grace or si Angel
Dahil baka sabihin sa kanila, baka iniisip ng DOJ, baka sabihin na rin patigunan pagka pinailan niyo yung rape case. Hindi niyo naman ako pinoprotektahan ayoko na mag-testify against Ato Ang. Yun po ang iniiwasan namin. Sana walang ganong trade-off. Let the hammer fall where it may. Sana makompartmentalize nila yung value ng testimonya ni Patidongan versus Atong Ang at yun namang merit nitong case na isang 16-year-old girl, hindi pa nga woman girl pa lang, ay inabuso. Sana wag nilang ilink yun, wag silang makipag-bargain because justice is not subject to bargaining or negotiation. Yun lang ang amin po rito. Sana po yun ang apila namin sa DOJ Secretary, wag po natin gawing tawaran to sa palengke. Kung may kasalanan dito, wag isama yung ibang kaso. Yun lamang po. We demand for nothing more, but we will accept nothing less. Salamat po sa inyo. May tanong siya about Valentine's Day. Ang dami na kasalamin dito. May moral lesson ba sa kabataan about, di ba yung nabibiktima ng rape yung kabataan na hindi kakakaintindi? Baka may mensahe kayo sa Valentine's Day bukas. Baka may mga teenager dyan na naging biktima ng rape. Pwede ba i-explain doon sa possible biktima ng rape sa kayo ng ano yan? Kasi abogado kayo, ibang tao di alam na below what age is rape kahit na may consent. Di ba yung kaya losses ganyan yun? Pwede paki-advise to the public, to the possible rapist and to the possible rape victim na below minor. Pwedeng pakibigyan ng konting enlightenment. Kasi abogado kayo As Valentine's Day bukas tanong niya yan. Tanong mo nang may birthday bukas yan. Ganun ba? Hindi, ang moral lesson ko lang naman dito sa mga kababaihan, wait until the proper time for any relationship. Kasi at 16, hindi pa-informed yung consent na yan. Kaya nga the law considers it as rape kahit 18 ang legal, ang age of consent. Yeah, kahit anong gawin mo, maganda nga ini-standardize na ang law Before, 14 ang babae pwede nang ikasal, alam nyo ba yon? Under the civil code. 16 ang lalaki. Kaya nga iniba natin kasi because of human experience and the findings ng psychology na 18 nagiging informed ang isang tao, nabubuo yung kanyang mindset na alam na niya ang ginagawa niya sa buhay. Dati kasi 21 to vote, 18 to be drafted into the military, 14 or 16 to get married. Ngayon, ini-standardize na pagdating ng 18, pwede ka na mag-asawa, pwede ka nang mag-consent, basta consensual sex, Pwede ka nang bumoto, pwede ka nang pumasok sa military. Lahat pwede na at age 18. So that is the age of consent. Below that, kahit walang violence, walang consent yan. Walang consent yan. Kasi that is below the age of consent. May dagdag ko lang, under the law ngayon, kahit mag-asawa, kahit yung asawa, pwede mag-file ng kaso. Di ba? Pero bukas, Valentine's Day, abangan natin yung lindol. At saka ang payo ko para sa mga bagsing irog bukas, isa lamang ang importante, huwag magpaputok sa loob ng bahay ng rebintador kasi mabibigay kayo Okay, so yung mga kaibigan, napanood natin, na pakinggan natin yung ginawang forum dyan po sa Quezon City, kung saan nga po, tungkol doon sa bata, minor pa. Pero nasa edad na yung bata, Ano sinasabi natin, mga kaibigan, na ika nga hindi ko sinasabing pero dapat siguro mga magulang pa rin ang pwede natin sisihin dahil nga dyan. Kaya nga po natabi ni Atty. Topacio, kaya nga binago yung batas noon kasi noon 14 years old pwede na ikasal, pwede na mag-asawa, at lalaki 16, pero ngayon hindi, kaya binago in standard at 18 tsaka 21. Siyempre bata pa nga naman yung 14
hindi pa hubog ang kaisipan. Yun nga minsan, yung 18, hindi pa masyado no? What for pa yung mga minor talaga. Okay sa mga kaibigan, at maraming salamat sa mga sumabaybay, sina Kuya Bin Pasha ng Caloocan Bantayog Eagles Club, si Ma'am Elvira Sevilla ng buklod ng mga anong tawag dito? Buklod ng mga magulang, no? Tama ba? Check natin para sigurado tayo, no? Mamaya, kamali tayo ng tingin di ba? Tignan natin kung ano yung acronym, no? Nung kanyang grupo ni Ma'am Elvira Sevilla, no? Siya po ang leader dito, siya po ang namumuno, no? Itong buklod ng solong magulang ng Malabon City, yun ang Malabon. So yun po, ano natin, no? Si Ma'am Elvira Sevilla. At sa lahat po na sumubaybay, si Nalek Peslo, at siyempre po iba natin mga kuya ating Busot Press of Eagles, at siyempre ang ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas. Muli, sa ngalan po ni Mr. J, ako po ay nagpapalamunan at muli magbabalik bukas para sa ating mga agila sa bagong milenyo, no? At ako po inyong lingkod, Rosel Lopez, na nagsasabi magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Hindi ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga ka-gunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya.
lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan.